makikita pa rin natin na underperforming pa rin yung ating economy kasi nga nakikita natin that the government is not using the budget for economic purpose. Mas malaki ang ambag, no? Mas overwhelming yung political motive nila sa paggamit ng budget. Yung trend ba outside sa Pilipinas ay pataas yung kanilang foreign direct investment at yung Pilipinas lang yung hindi nakakasabay ng trend na yon, or yung mga investment sana na para sa Pilipinas ay lumihis at papunta dito sa ating mga kapitbahay? Paiba-iba, Admar, ang trend. No? Kaya nga nabanggit ko kanina yung external at yung internal factors. No? Kasi may mga bansa na mas exposed sila dun sa external factors. So kung anong nangyayari sa mga malalaking bansa, talaga naapektuhan sila. Merong mga bansa na kung saan yung internal factors matter. No? Mas malaki, mas matimbang yung kaganapan, no, sa internal economy para makaapekto sa lagay ng foreign direct investment. Kagaya halimbawa sa sitwasyon ng Vietnam, makikita natin na ang expectation ng mga economists is that declining dapat ang foreign direct investment kasi mataas ang interest rate, no, sa ibang bansa. Pero makikita natin na mayroong mga ibang bansa kagaya halimbawa ng Vietnam na salungat doon sa takbo ng trend, no, which is sila increasing. Sa Pilipinas naman, makikita natin na bagamat na nagkakaroon na ng pagluluwag sa interest rate, ibig sabihin makikita natin na may mga indications na bumababa ng interest rate sa mga malalaking ekonomiya, pero makikita natin na yung FDI sa ating bansa ay declining pa rin yung trend. No? Hindi dapat ganon. No? So, ibig sabihin ito, Admar, na sa kaso ng Pilipinas, mas matimbang yung ambag, no, ng internal or domestic factors sa FDI kaysa dun sa external. Kaya nga nabanggit ko kanina na napakalaki ng contribution, no, ng governance, no, ng pamamahala patungkol dun sa lagay ng foreign direct investment sa ating bansa, Admar. And ito po kahapon or isang araw ata ito or kahapon, meron pong inilabas na report, no, yung sa World Risk Index. Ito po yung isang batayan. Malimit kasi tayong binibisita ng kalamidad at kung ano-ano pa. Pero yung ating pagtugon agad dito, isa rin ito sa sinusukat, no? Kasi hindi naman Pilipinas lang din ang laging binibisita po ng mga kalamidad, earthquake, baha, bagyo. Pero yung kapasidad natin na maging adaptable tayo, yung pagiging susceptible natin, at yung paano tayo mag-cope up after sa mga kalamidad, medyo bagsak yung grado. Top 1 tayo sa World Risk, highest World Risk Index, no? Ang Pilipinas sa buong mundo. Isa rin po ba ito sa factor na makakaapekto sa foreign direct investment, Doc? Iko-connecta ko yan, Admar, dun sa issue tungkol sa flood control, ano? Kasi halimbawa, kung ikaw ay foreign investor, no? Ikaw ay balak mong magtayo ng pabrika sa Pilipinas, itatayo mo yung pabrika mo sa lugar na kung saan sa palagay mo is ligtas, no, from the elements. Itong itatayo mo ng mga facilities. So ibig sabihin, itong lugar na ito ay prone ba sa pagbaha, prone ba ito sa paglindol at kung ano-ano pang mga natural calamities. Ano? So dito na papasok yung governance, Admar. Kasi kung matino yung pamamahala mo in terms of sa pagmamanage halimbawa ng pondo sa flood control, ay mape-prevent, no, yung mga pagbaha, no, na nakita natin itong mga nagdaang buwan, no? At kung na-manage yung flooding natin properly, ano, makikita natin na makikita ito ng mga investors. Sabi nila na maganda pala ang pamamahala in terms of flood control mitigation nitong bansang ito. Hindi okay lang mag-invest kahit na umuulan, kahit na subject tayo sa climate change halimbawa, lumalakas at tumitindi yung mga pag-ulan. Pero makikita natin because of proper management of government resources, no, as shown by proper flood mitigation projects, na kung saan accountable ang mga namumuno, magre-reflect ito sa foreign direct investment, Admar. Kaya may connection yan eh. Ngayon, hindi lang yan sa mga pagbaha, hindi lang yan sa issue tungkol sa mga bagyo, kundi sa lindol din. Ano? Halimbawa, kung sapat ba yung mga inspections na ginagawa ng ating mga LGUs sa mga infrastructure, ano?
nakita nga natin yung nangyari sa KOJC, Admar, na kung saan yung mismong mga city engineer hindi pinapasok dun sa paghuhukay na ginagawa dun sa ilalim ng Jose Maria College. Kung ganyan man na klase ang pamamahala natin, na yung mismong mga city engineer pine-prevent na inspeksyonin yung gusali, para sa safety ng mga gagamit ng gusali na yun. Anong klaseng pamamahala meron tayo, Admar, di ba? So nakikita lahat yan ng mga investors. And sabi ko nga kanina, yung mga investors, they're not blind, they're not deaf. They can read, they can see, they can hear what's going on sa Pilipinas. And clearly, this has an implication sa dami at laki ng foreign direct investment na pumapasok sa ating bansa, Admar. And ito pong meron ding bagong nirelease na report kung saan nangunguna pa rin yung ilan sa mga syudad dito sa Pilipinas sa may mataas na crime index, batay dito sa Numbeo. Number 1 yung Manila, Philippines. Number 5 yung Cebu, Philippines. Number 8 yung Iloilo, and number 10 yung Makati, ano ang nakikita mo ukol dito, Doc? Ito rin po ba ay maaring makasama sa imahe ng Pilipinas sa mata ng mga foreign investors? Hindi lang foreign investors, Admar. Malaki ang impact nito sa turismo, kasi yung mga turista, ang tinitingnan din nila dyan, aside from affordability ng mga locations kung saan sila bibisita, tinitingnan din nila yung sarili nilang kaligtasan. Bakit ka mag-suspend ng iyong hard-earned money sa mga lugar na posibleng ikaw ay makidnap o ma-hold up o kung ano pang pwedeng gawin sa iyo, the fact halimbawa na ilang batalyon sigurong pulis yung winidraw ng ating kapulisan at dinala sa Davao City, that will have an impact sa peace and security and order doon sa mga rehiyon na pinagkuhaan nila ng mga kapulisan, Admar, Kaya nakikita ko tong datos na to in terms of crime, in terms of safety, makikita natin na this might actually become worse kasi yung datos na kumbaga hindi pa yun updated, Admar, base doon sa mga nangyari itong mga nagdaang linggo. So makikita natin magmamanifest yan sa mga reports sa hinaharap, kung ano yung magiging implication doon sa pag-allocate nila ng police forces doon sa mga rehiyon, mga iba't ibang lugar, At diyan natin makikita din yung priorities ng ating pamahalaan, Kasi kung ang priority talaga nila is peace and order and security, lalong-lalo na para sa mga lugar na may potensyal na magkaroon ng maraming investment, yung mga high tourist, high traffic areas, kung ang priority nila is to secure these places, hindi sana ganun karami pinadalang pulis sa Davao noong mga nakaraang linggo. So makikita natin kung gaano ka misplaced yung priorities ng ating gobyerno, Admar. At definitely, that will have an impact sa dami ng turistang papasok sa ating bansa. That will also have an impact in terms of sa laki ng foreign direct investment na papasok sa ating bansa. So again, babalik tayo sa governance, babalik tayo sa uri at kalidad at klase ng pamamahala na meron tayo, Admar. Yung ekonomiya po ba natin, Doc, saan basically, or ano yung talaga niya? Saan nanggagaling yung factor sa pagtakbo ng ating ekonomiya? Sa foreign direct investment ba o sa ibang factor? Kung titingnan mo kasi, Admar, yung sources ng growth ng ating ekonomiya, ang may pinakamalaking ambag dito is yung consumption spending, yung laki ng ini-spend ng ating mga consumers. Makikita din natin dito yung size ng growth ng government spending. So yung pag-spend ng ating gobyerno, malaking ambag niyan. Based na sa nakikita natin sa investment, Admar, maliit yung na-generate na foreign direct investment, kaya ba maliit yung growth na nanggagaling sa investment. At nakita natin itong mga nagdaang buwan, Admar, mataas yung rate of inflation. At yan ay merong negatibong impact yan sa growth ng consumption sector. So malaki ang ambag ng consumption sector, pero dahil sa inflation, hinihila niyan pababa yung paglago ng consumption mo. Kaya ang nagiging source natin ng growth ngayon na medyo malaki din ang ambag is from government spending, Admar. Yung pag-spend ng ating gobyerno sa ating ekonomiya.
Nabanggit mo yung government spending. Taon-taon po at ngayong ano na ito sa panukalang budget, mas mataas ito kumpara sa nakalipas na national budget, no, yung proposal ngayong para sa susunod na taon. At papalapit na rin po yung yung ating midterm election. Dito muna sa pagpopondo sa national government. Nakakatulong po ba ito? Or itong pera na ito, kung ito ay nagagamit ng husto, nakatutulong po ba ito na mapalago yung ating ekonomiya? Well, depende sa klase ng investment, depende sa klase ng gastusin, Admar, no? Halimbawa, kung iginastos ng gobyerno yan, halimbawa yung 500 billion na ginastos para sa ayuda, yung ayuda kasi walang balik yun sa gobyerno, walang balik sa ekonomiya yun. Ginastos lang yun ng mga recipient ng ayuda, then tapos na, no? Walang balik yun. Pero halimbawa kung ang paggastos ng gobyerno ay mapunta halimbawa sa infrastructure spending, mas malaki ang balik sa ekonomiya, Admar. Kung ang spending mo halimbawa para sa para sa infrastruktura, no? Mas malaki ang balik no. Kaya nakadepende rin yan, Admar, kung saan o kung ano yung pinagkakagastusan ng gobyerno. Pero sa nakikita nyo po dito sa panibagong panukala, mas marami po bang infra? Kasi marami din nakakapansin sa ating mga kababayan compare sa nakalipas na administration. Di hamak na mas maraming infra yung nagawa or pinlano at hanggang ngayon ay ongoing pa nga, no? Sandamakmak. Sabi mo nga ito ay makakatulong, no? Sa ating pero kung puro ayuda lang ba, mas malaki ba yung makukuha natin na paglago sa ekonomiya sa infra compare dito sa pagbibigay ng ayuda? Bilyong piso din itong ayuda, dandang bilyong piso. Kung hindi ko nagkakamali, Admar, nagpunta sila Speaker Romualdez at yung mga ibang congressman, may mga senador pa din sa Davao, at namigay sila ng, kung hindi ko nagkakamali, 1 billion, no, na ayuda. Kung yung ayuda na yon na 1 billion ay in-spend nila yan sa halimbawa sa pagpapatayo ng irrigation, no, para makumpleto na yung irrigation natin, kasi kung di ko nakakakamali nasa around 70% pa rin ang baga, meron pang 30% ng mga farmlands na hindi na nalalagyan ng irrigation. Kung na-spend yon sa irrigation at tulong halimbawa sa mga magsasaka, ma-alleviate sana yung ating food security problem. Kumbaga yung food inflation hindi sana magiging ganyan kalaki. Kumbaga nga, anong nangyayari, Admar, ginagamit ng gobyerno ito ang budget not for economic purposes, Admar, but they are using the budget for political purposes. Kagaya halimbawa nung ginagawa nila na panggigipit kay Vice President Sara Duterte in terms of her budget. So clearly makikita natin na ang priority ng gobyerno ito, particularly yung House of Representatives, ang kanilang priority dito is not economic, no, in terms of using the budget. They're using the budget as a leverage, no, for political purposes in order to persecute their political enemies. Yun yung nakikita natin. Kaya mag-spend ng gobyerno, nakikita pa rin natin na underperforming pa rin yung ating economy. Kasi nga nakikita natin that the government is not using the budget for economic purpose. Mas malaki ang ambag, no? mas overwhelming yung political motive nila sa paggamit ng budget kaysa sa economic. No, totoo naman po na talaga nakakatulong ang government spending sa pagpapalago ng ekonomiya. No? Kaya lang po kailangan natin na tama yung pag-spend ng pera ng taong bayan. No? Hindi lang po dapat puro ayuda, kasi yung ayuda na banggit ko nga kanina, maliit or if not walang balik yan sa ating economy. Dapat yan ma-invest yan sa education, ma-invest yan sa kalusugan ng ating mga mamamayan, ma-invest yan sa infrastruktura, at kung ano-ano pa na merong malaking balik sa ating ekonomiya, hindi lang sa short run, Admar, kundi sa long run din.